Magandang araw po mga idol kasabong, lalong-lalo na po sa akin mga viewers at sa akin mga nag-subscribe po sa akin. Maraming salamat po sa inyong lahat mga idol. At yung laging sumusuporta po sa aking tari tutorial, Larry Monteroyo Vlog. Maraming salamat po sa inyong lahat. At sa mga baguhan nating mananari mga idol, meron na naman akong ibibigay na kaalaman sa inyo tungkol sa batang manok, kung paano po tayo magkabit ng tari at para maging komportable po sa paa niya. Kailangan di po gaano mabigat ang tari na ikakabit natin sa paa ng mga stock na palaban na manok mga idol. Magsimula na tayo mga idol kasabong. Andito na po, nakahanda na po yung mga gamit natin. Ito pang tagis ng tari, yung balat, pampaalis ng ribaba. Itong ang tatarian natin mga idol ngayon, ang isi-share ko po sa inyo. Stock po ang tatarian natin, batang manok. Ngayon ikakabit natin yung tari, yung angkop lang din sa kanya, sa paa niya. Pati yung kakabit natin na sapin, maiksi lang din po. Hindi ako nagkamali, mga 28 inches lang po, maiksi lang, para maging komportable po sa paa niya. Ang tari naman ikakabit natin mga idol, ano lang po siya, ang kapal niya 1.8, ang kapal 1.8 ang kapal niya. Tapos ang haba naman 3.7, haba 3.7, para maging komportable siya doon sa paa at magaang dalhin. 3.8, 3.7, 3.6 sa mga stag na manok na palaban ang kakabit natin. Kapal naman ng tari ng bakal 1.8 idol. Sa mga baguhan mananari, kung kayo po ay nag-aaral ng magtari, ito po kailangan gamitin nyo, tari condom, para iwas disgrasya. Yan, bago po tayo mag-umpisa, kung kayo po magtatari, kailangan nakahanda na yung mga gamit nyo. So ang tari ko po ay dalawang klase to, may singsing at yung walang singsing. Ito ang gamitin natin, walang singsing. Ito po para sa mga batang manok, ikakabit natin ang kapal ng tari 1.8. Sapin na po tayo mga idol. Maiksi lang po ang sapin ikakabit natin para maging komportable doon sa paa at magaang dalhin ng ating stock na manok. Yan. Ganyan lang mga idol. Yan, kailangan po walang kusot-kusot kung magsapin po kayo. Ito, nilagyan ko na ng pakit. Maglagay po tayo ng maraming pakit para dikit po talaga siya doon sa paa ng ating manok na palaban. Idol, maglagay na po tayo ng leather boot. Yan, ang gagamitin po natin kalang o paunan, medium lang po mga idol, para magaang din sa paa niya. Medium lang, kasi ang ano naman po, tatlong klase yan, small, medium, large. Ganyan lang mga idol, pag ikot
o paglagay ng sapin sa leather boat. Dalawa sa baba, dalawa rin sa taas. Tapos imasipasin po ninyo para dumikit po talaga siya doon sa leather boat. Ayan. Imasin nyo po mga idol. Ayan. I-press nyo kabilaan. Ayan. Ibaba na natin mga idol. Ayan. O, press. Bawat ikot po ng i-press po natin. Ayan. Ayan mga idol. Stuck ha. Ito po yung technique para maging komportable ang stuck na manok na palaban. Ganito lang ikakabit natin para maging magaang sa paa nila. Ayan mga idol. Makita nyo kung ganyan kaiksi. Okay na po yan. Lagyan na natin ng paunan. Ganito po ang mga idol kung maglagay. Huwag nyo isagad doon sa itaas o sa dulo ng ating paunan yung sapin. Magtirat po tayo para doon yun mamayang tali. Doon din po kakapit sa kahoy o sa paunan. Ayan, ikutin lang po ninyo pababa. Ayan, ganyan mga idol. Yan. Pantay tahid lang mga idol ha. Ang paunan ilalagay natin. Kailangan maging maayos. Ayan. Medium po ang paunan ginamit natin. Medium size. Ayan, kung makikita nyo, maganda talaga ang pakasandal ng paunan natin kasi in-estimate natin ang size ng paunan, ikinabit natin, kaya itong paunan na i-adjust natin para doon sa medium na paunan na ikakabit natin, kaya nakasandal po talaga siya. Ayan mga idol, makikita nyo kasi kung hindi, kung may ibaba to talagang malaking awang. Wala rin puwersa yon. Kailangan nakasandal po ng mabuti doon dito sa kanto ng leather boat mga idol. Kung kayo po maglagay sa paunan doon sa leather boat. Yan, kung makikita nyo mga idol, pantay siya. Pantay na po pantay tahid po ang ating paunan. Yan, di ba? Maganda tingnan at maliit lang, hindi malaki ang pagbalot doon sa paa ng ating stag na manok. Yan, maglagay na po ako ng bit-bit sa tari. Mga idol, ang gamitin ko yung walang sing-sing po. Kasi dalawang klase itong tari, may sing-sing, meron din wala. Ganyan lang, iikutin lang ninyo pataas, pababa. Kailangan mga idol, maglagay kayo ng medyo marami din na tali doon sa tinidor ng ating tari kasi yun ang kumakapit doon sa paunan at sa sapin para hindi po siya dudulas. Yan na yung kumakapit doon. Yan ang mga idol. Ikutin nyo po. Yan. Stag po ha. Stag ang natin. Ang tari, kailangan ang sukat po ng tari. Doon lang din po sa kalambutan ng paa ng stag na manok. Ang asinta pala mga idol, pag sa stag, pag ako po nagtatari sa stag na manok, 45 lang po. 12.45 ang asinta ko po mga idol. 12.45. Ayan, 12.45. Ito, kailangan po hindi siya nakatukot yung baba ng tari. Yung pinakapuno ng tari, yung sa baba, kailangan hindi siya nakatukot sa lupa. Pag ibaba natin yung manok, kailangan po sakto lang. Yan, kaya tingnan nyo ng mabuti.
para yung manok natin hindi mamimilay, para maging komportable po siya sa laban. Ayan. O, kung makikita nyo, kailangan ito po itaas nyo, ibaba, taas kung sa tingin nyo sakto na, yan na lang. Tapos iasinta na lang natin doon sa 1245 ang i-target natin ng dulo ng tari, sa 1245 mga idol ha. Kasi pag dito tayo sa gilid, ano po ito, 1 o'clock. Pag dito mga idol, 1 o'clock to, 1 o'clock. Kaya dito tayo sa 12:30, ito 12:30, 12:45, ito po, ito yung may itim nilagay ko, natanda dyan tayo, yan natin i-target yung dulo, yan. At saka yung talim, kailangan dyan din dadaan pagka tayo mag-asinta ng paa ng manok, o yung dulo ng tari. Ayan, kung makikita nyo mga idol ha, dyan na bumabaybay yung dulo, ayan o. Ayan. Pag ganyan mga idol, pwede na natin talian. Nasa tamang asinta na po siya. 12:45. Ayan. Maglagay na tayo ng bitbit. Ikotin na natin yung bitbit mga idol. Pagka-ikot naman ng bitbit, pwede natin bilangin, pwede rin hindi. Yan, estimatein na lang natin kasi alam naman natin kung gaano kahaba yung bitbit ikabit natin. Ikutin lang natin ng ganyan. Basta pantay-pantay lang din po ang pagbudbud ng tali. Yan. Gagawa tayo ng 3 layer. At pagtali naman mga idol ha, alalay lang po, hindi pwede yung masikip o mabigat ang kamay nyo sa pagtali sa istag na manok. Pag tayo magkabit, kailangan magaang lang ang kamay natin, alalay lang po, kasi madaling mamilay ang istag na manok na palaban. Ayan. Maglagay po tayo ng 5 dito, basta lahat alalay lang ang pagkabit kasi malambot ang paa nila at pwedeng mamilay. Alalay lang po talaga, hindi masikip, hindi rin maluwag, sakto lang. Dito idol, maglagay tayo 5 rin kasi madagdagan pa naman yan mamaya. Ayan. Dito pwede natin higpitin kasi ito naman sa paunan at sa tinidor naman to, kaya pwede natin pahigpitin to o ipahigpit natin ang tali. Ayan. Ngayon iyan po ulit natin ha, sinta natin ulit kung hindi ba siya nagbago doon sa 12:45 asinta. Yan idol, doon naman talaga bumabaybay, hindi po nagbago. Hindi po nagbago ang dulo ng tari. Ayan. Pwede na po natin ituloy sa pagtali mga idol kasabong. Ayan. Basta lahat alalay lang po. Maglagay na po tayo ng brace mga idol. Paglagay ng brace, ganito lang mga idol. Hawakan natin yung tali, alalay natin ito sikot. Dito idaan sa paunan. Yan. Ganyan mga idol. Oh. Dito, pwede rin po tayo maglagay 5. Batang manok po mga idol ha, istag. Kailangan alalay lang po sa pagtali. Huwag masyado mahigpit. Huwag din po masyado maluwag. Basta sakto lang.
sakto lang po siya sa paghigpit ng tali. Yan mga idol. Ayan, kung makikita nyo, meron na siyang letter B o B-cad nilagay natin. Ayan, ikutin natin idol dito. Tapos ikot natin pa sa likod. Isiksik po natin o isampay po natin dito sa kaliwang tinidor. Ayan. Tapos ganyan nyo po. Ganyan nyo, ikot po sa ilalim. Ikot pa sa talikod o sa likod. Tapos balik sa ilalim ulit. Doon sa ilalim ng sa gitna ng paunan. Yan, maglagay po tayo mga 5 rin. Kailangan maging pantay-pantay po yung tali para balance yun ang paghigpit natin ng mga tali. Yan. Kung sa tingin nyo mga idol, pare-parehas naman ang kapal na ikabit natin ng tali. Yung sa ilalim, dadaanan ulit mulit natin to para lalong matibay ang ating tari na hindi na po siya gagalaw. Hindi na siya pupunta sa labas o pupunta sa loob. Nasa lugar na po talaga siya. Kung 12:45 ang asinta natin, doon na po siya. Mananatili na po siya doon sa 12:45 ang dulo ng ating tari. Ayan mga idol. Ayan, noon po umabaybay sa 12:45. Ayan, itong natitirang sobrang tali mga idol, ubusin na natin. Daanan muli natin to sa baba. Dagdagan po natin mga idol para yung lock maiipit talaga siya. Ayan. Lagyan natin idol. Ayusin nyo mga idol ha, para maganda tingnan, malinis ang ating pagtatali. Maganda tingnan at matibay. Ayan, sa taas, sa gitna, 3 layer ang ginawa natin mga idol. Sa gitna. Sa taas mga idol. Sa taas naman. Ayan. Ayan, ito natitirang maiksi idol. Pwede pa natin ikutin dito sa paunan at sa tinidor ng tari. Tapos ano natin dito, siksik natin dito, isampay natin. Para lock na po siya. Ayan. Ako hindi na po ako naglagay idol ng gawa nga na patay naman to na paa, ibig sabihin hindi naman to gumagalaw, kaya alam ko na paano estimate para hindi maano yung kamay ko o daliri ko. Pero kayo mga bago po, pwede po kayo maglagay ng kondom, tari kondom po, para iwas lang disgrasya. Ayan, tapos na po tayo magkabit ng tari sa stag na manok. Nakita niyo mga idol, manipis o maliit lang ang niya, balot niya, di ba? Maliit lang. At saka ang tari angkop doon sa batang manok, stag na manok. Kailangan magaang kasi idol para komportable po talaga siya. Dalhin niya yung armas niya sa laban. Ayan. Yan, maraming salamat po sa inyo mga idol kasabong at sa akin mga viewers. Maraming salamat po sa inyong lahat. Yung nagustuhan nyo po ang tutorial ko o yung senior ko sa inyong video, paki-share na lang po. Yung hindi pa nag-subscribe, paki-subscribe na lang po mga idol, at pindutin lang po ninyo notification bell para lagi po kayo updated doon po sa aking tari tutorial. Larry Montero vlog. Maraming salamat mga idol. Thank you po sa inyo sa panonood po ninyo mga
Idol Kasabong.